Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. State of Calamity. Idineklara na sa Canlaon City matapos sumabog ang bulkang Canlaon. Mga residente ng 5 barangay pinalikas na. Flirt variant ng COVID-19. Kumpirmadong nasa Pilipinas na ayon sa Department of Health. So now that you yourself mentioned that nasa China na, wala na raw yata balak pumulik, wala akong magagawa doon. Ama ni Banban Mayor Alice Guo, tumakas ng bansa ayon sa isang senador. Habang 49 na tauhan ng Banban Police, tinanggal na sa pwesto sa gitna ng Pogo investigation. Mga pagkain at gamot para sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal, inagaw at tinapon ng China sa West Philippine Sea. Sa ibayong balita, bulkan sa Indonesia, nag-aalboroto rin. Wala sa atin ang hindi nagsusuot ng maskara. At sa ating balitang showbiz, balik TV screen. Asian Academy Awards Best Actress Jodie Santa Maria may nilulutong bagong primetime teleserye. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bunsod ng pagputok ng bulkang Canlaon, idineklara na ang Canlaon City sa ilalim ng state of calamity. Mga residente ng mga apektadong barangay pinalikas. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Sa evacuation centers pa rin magpapalipas ng gabi ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa paligid ng bulkang Canlaon matapos ang pagputok nito June 3 ng gabi. To declare that Canlaon City will be under the state of calamity due to volcanic eruption. Ngayong araw lang din nagdeklara na ng state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental. Halos 40% kasi ng mahigit 58,000 na residente ng lungsod ang apektado ng volcanic eruption. Pero ayon sa LGU, marami sa kanila ang tumuloy na muna sa mga ibang kamag-anak. Canlaon is an active volcano. We have a magma chamber beneath this edifice, and the volcanic gas escaping the magma chamber is likely causing yung unrest. No? So if this holds, then alert level 2 will be maintained until such time that monitoring parameters significantly change. Ayon sa PHIVOLCS, bagaman nasa quiet degassing na ang bulkan, may mga naitatala pa ring mahinang pagyanig, senyales na baka masundan pa ang volcanic activities. Hindi rin nila iniaalis ang posibilidad na magkaroon ng magmatic eruption. If seismic ground deformation and volcanic gas parameters worsen, then we may be facing a magmatic eruption from Canlaon. And then alert level 3 will be raised. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health sa mga apektadong residente na magsuot ng face mask at takpan ang kanilang ilong at bibig ng basang tuwalya bilang pansangga sa ashfall at sulfurous odors. Sa harap ng kalamidad, nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa mga pangangailangan ng mga apektado ng pagputok ng bulkan. May 13,000 family food packs na ang nakapreposition sa Negros Island at may karagdagang 40,000 food packs at iba pang non-food items na paparating. Ang Canlaon Volcano ay itinuturing na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na huling nagkaroon ng phreatic eruption noong December 20, 2017. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binawi na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang no-fly zone bulletin nito sa Negros Oriental matapos ang pagputok ng bulkang Canlaon kagabi June 3. Kasunod ito ng anunsyo ng PHIVOLCS na maaari nang lumipad sa probinsya basta hindi malapit sa Canlaon Summit at iiwasan ang Asha Fall. Bandang alas 11 ng umaga, balik operasyon na ang ilang flights sa Iloilo Airport, gayon din sa Bacolod Silay Airport. Nagbukas din kaninang alas 11:30 ng umaga ang counter ng Cebu Pacific at Philippine Airlines. Nabisuhan naman ng CAAP ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para sa recovery flights at karagdagang impormasyon.
Kinumpirma ng Department of Health ngayong Martes na nasa Pilipinas na ang COVID-19 subvariant KP.2 o mas kilala bilang flirt variant. Mula sa sequencing data ng UP Philippine Genome Center, naiulat sa bansa as of May 2024 ang 2 kaso ng flirt variant na nagpositibo. Kasama pa ang 30 kaso ng JN.1 at 2 kaso ng JN.1.18. Posible raw na matagal nang nakapasok ang flirt variant sa bansa, ngunit hindi agad natukoy dahil sa limitadong genome sequencing. Patuloy namang minomonitor ng World Health Organization ang KP.2 variant. Gayunpaman, idinidiin ng DOH na nananatiling mabagal ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Nirelieve muna ang buong Bamban Police para bigyang daan ang investigasyon laban kay Bamban Mayor Alice Guo at sa posibleng kaugnayan sa iligal na pogo. Samantala, ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, tumakas na papuntang China ang mga magulang ng kontrobersyal na alkalde upang hindi mapatawag sa Senate inquiry. Dahilan naman para maghain ng panukalang batas ang senador para sa mas mabigat na penalty sa mga namemeke ng dokumento. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Isang araw matapos suspindihin si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo upang bigyang daan ang investigasyon ukol sa umano'y kaugnayan sa illegal na Philippine offshore gaming operations, sinibak rin sa pwesto ang halos 50 pulis ng naturang bayan dahil sa parehong rason. Ayon sa Philippine National Police, buong Bamban Municipal Police Station ang pansamantalang inalis sa pwesto. So ang tinitignan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan dun sa kanilang trabaho po. Pinalitan na muna ang 2 opisyal at 47 na personnel ng Pulis Bamban ng mga pulis mula sa kalapit na estasyon. Kung 49 po yung inalis po natin, ay 49 din po yung ipinalit po natin sa kanila para masigurado po na hindi po ma-hamper po yung delivery po ng ating serbisyo, lalong-lalo na po sa mamamayan po ng Bamban Tarlac po. Samantala, bago pa man maimbitahan sa investigasyon sa Senado, ang sinasabing mga magulang ng kontrobersyal na alkalde, ayon kay Senator Jinggoy Estrada, nakaalis na umano ng Pilipinas at lumipad na pa China. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen. Bagay na hindi basta na lang pwedeng kumpirmahin ng Bureau of Immigration. Ngayon po, hindi pa po tayo makakapag-share ng information tungkol dun sa travel history po nila as part of the data privacy law sa pagsunod po nito. At ito po, itong kanilang mga information ay ipino-forward po natin kapag hinihingi po via subpoena or inire-require po ng isang higher government office. Matatandaang bukod sa posibleng kaugnayan sa Pogo na siyang pugad ng human trafficking at cybercrime operations, iniimbestigahan rin ang katauhan ng pagkamamamayan ni Guo. Base kasi sa impormasyon ng ilang senador, posibleng parehong Chinese ang mga magulang ni Guo na siyang malaking hadlang sa kwalifikasyon na maupo bilang alkalde sa Pilipinas. Una ring sinabi ni Guo na delayed ang registration ng kanyang birth certificate, kaya naman plano ni Estrada na amyendahan ang civil registration law. Sa ilalim ng panukala, posibleng maharap sa hanggang 12 taong pagkakakulong at hanggang sa 250,000 na multa ang sinumang mahuhuling mamemeke ng kanilang dokumento sa civil register. Kasi yung existing law tungkol doon sa delayed registration, obsolete na, 1930 pa. So, mas magkakaroon ng ngipin pag nag-violate ka dito sa batas na ito. Bukas, nakatakda ang executive session ng Senado kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa ikinakasang ikatlong hearing ukol sa mga patong-patong na isyong ipinupukol kay Guo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Mga padalang pagkain at gamot para sana sa mga tropang Pinoy na nakaistasyon sa West Philippine Sea, inagaw at itinapon ng China sa dagat, ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa gitna naman ng panibagong pag-igting ng tensyon, itinatanggi ng AFP ang akusasyon ng Beijing na tinutukan umano ng baril ng mga tropa ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard. May balitang A to Z si Kim Salinas.
Kuha ang mga eksenang ito noong May 19, 2024 sa kasagsagan ng airdrop resupply mission ng Pilipinas para sa mga tropang nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naguhulog ang Armed Forces of the Philippines ng padalang pagkain at supplies para sana sa mga sundalo, pero yung pala ilabangan nila. Block ko. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Kinuha nila yung para drop. ang mga nakapaligid na elemento ng China nagpakawala ng 2 rigid inflatable boat at nakipag-unahan para kamkamin ang mga padalang supply. When the second package, resupply package, was dropped, they went to the area to recover it despite the fact that our boats were already there. Nakipag-agawan pa sila. Inunahan pa tayo. Ang masakit, matapos agawin ng China ang package na may lamang bigas, biskwit, dilata at iba pang probisyon, itinapon lang nila ito sa dagat. Naisalba pa ang ilan dito pero karamihan dito na sayang lang. Wala silang karapatan na kunin yung sarili nating supply because ang mga laman lang naman ng supply natin, as you saw, were food items and some medicines. No? Some medicines because sometimes nagkakasakit yung mga sundalo natin on board. Itinanggi naman ng AFP ang akusasyon ng Beijing na tinutukan ng armas ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre ang China noong araw ding iyon. Paglilinaw ng AFP, nakaalerto ang tropa sa BRP Sierra Madre bilang self-defense. Sa kasagsagan ng agawan, lumapit ang nasa 5 hanggang 10 metro ang tropa ng China. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs. No? Ito ang unang beses na umabot sa ganito kalapit ang China sa nakaistasyong barko ng Pilipinas. Bukod pa ito sa mga Chinese vessels na nakapaligid sa West Philippine Sea. We have the right to defend ourselves from any armed attack or external attack. No? From the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. Hindi malinaw kung miyembro ng Chinese Coast Guard o Chinese Navy ang nakipag-agawan sa supply ng Pilipinas. Ang malinaw lang, panibagong pag-igting ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Yoko, sa bahura, babanggain kayo. Huwag niyo ipakuha. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news sa ating mga overseas Filipino workers. Inilunsad ng OFW Party List kasama ang Department of Migrant Workers, Overseas Welfare Workers Administration at Department of Information and Communications Technology ang isang one-stop app para sa mga manggagawa abroad. Idinisenyo itong super application para magbigay ng easy access sa welfare assistance, benepisyo at mga impormasyon sa emergency na kakailanganin ng OFW. Gamit ang app, malalaman agad ang lokasyon ng isang Pinoy. Makakadulog din ang isang OFW kung nakararanas siya ng pang-aabuso o pangmamaltrato mula sa employer. Accessible din sa naturang app ang PhilHealth, Pag-ibig at maging ang Social Security System. OFW Protection and Assistance. Pag may kailangan ng OFW, dapat sa app lang siya pupunta, may magre-responde agad-agad. Nandyan ang OWA agad-agad. Makikita niya agad-agad kung anong sitwasyon niya, anong problema niya, kung nasang lugar siya para makapag-assista siya. And other assistance. Yes, the OFW deserves no less. Sila po ang nagbibigay ng $37.2 billion remittances. 10% GDP. Dapat talagang modern day heroes, naka-red carpet dapat yan. Itong Smart OFW app na ito po ang sagot para mapagaan ang kanilang mga buhay. Susunod, Mount Ibu sa Indonesia. Nag-aalboroto din. At bagong protesta, grupong Manibela, may 3 araw na tigil pasada na naman. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa
Sasalubungin ng 3 araw na tigil pasada ang mga commuter sa darating na Lunes sa June 10 hanggang sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Reklamo ng grupong Manibela, walang awa ang traffic enforcers sa panghuhuli sa mga jeep na hindi consolidated. Ayon naman sa LTFRB, pinag-aaralan pa kung bibigyan ng provisional authority ang halos 19% na unconsolidated jeepney sa bansa. Si Ace Cruz, may balitang A to Z. Magkakasa ng 3 araw na tigil pasada ang transport group ng Manibela mula June 10 hanggang 12 o mismong Independence Day. Inirereklamo ng Manibela ang panghuli ng enforcers sa mga jeep na pumapasada pa rin kahit hindi consolidated at iniisyuhan ng violation ticket kagaya nito. Kasi ang MMDA, binabaklasan kami ng plaka at araw-araw na tinatakot yung ating mga kasamahan na i-impound yung ating mga units, lalo na kung hindi marunong mga tuwiran yung ating mga miyembro. Paliwanag ng Department of Transportation, binigyan na ng extension ng mga jeepney operator para sumali sa mga kooperatiba hanggang noong April 30 mula sa naunang deadline na January 31. Ngayong napaso na ito, kolorum na ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate. We have to move forward. Kailangan na po natin mag-move forward lahat. Yung debate po sa programa at consolidation, tapos na po yon. Kailan lang, humirit ang ilang mamabatas na bigyan ng palugit na 6 na buwan hanggang 1 taon ang halos 19% na unconsolidated jeepney sa bansa. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan pa ito ng board. Yan ang kasulukuyang pinag-aaralan ng board. No? Nagpatawag si Chairman Guadis ng pagpupulong sa board at dun sa aming mga technical staff. I think it's scheduled next week to revisit how we can further relieve those who did not comply with or participate in the PTMP, yung effects ng non-consolidation. Gate ng DOTR, umabot na sa 81.11% ang jeepney sa sumali sa mga kooperatiba sa buong bansa na patunay na marami nang nakiisa sa modernization program. We have enough consolidated to really ply the routes para matugunan yung pangangailangan ng ating commuters. Tiniyak naman ng DOTR na nakahandang transport agency sa isasagawang transport strike ng grupong Manibela at hindi nito mapaparilisa ang public transportation. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tumaas na rin ang presyo ng luya sa mga pamilihan, mga ka-A to Z. Dito po yan sa Metro Manila. Mula sa dating 100 pesos hanggang 120 pesos kada kilo, sumampa na ito sa 240 hanggang 280 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, bunso dito ng pagbaba ng supply dahil seasonal raw ang produksyon nito. Tuwing tag-init lang daw kasi ang pag-aani ng luya. Kaya nagkakaroon ng pagtaas sa presyo lalo na sa pagpasok ng tag-ulan. Mataas din daw ang demand sa mga kumpanya na nagpoproseso ng luya. Hindi naman daw inaasahan ng ahensya na sisirit pa ang presyo nito sa merkado. Inaprubahan ngayong Martes ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong comprehensive tariff program para sa 2024 hanggang 2028 na nagtatakda ng pagbabawas ng taripa sa mga imported na bigas at coal products. Mula sa dating 35%, nasa 15% na lang ang taripa na makadadagdag umano sa economic activities ng bansa at maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng pribadong sektor sa pag-import ng mga produkto. Pero giit ng NEDA, hindi agad mararamdaman sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado ang pagbabawas ng taripa sa mga imported products. Lalo't patuloy raw na tumataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, hindi rin naman daw makapagpababa ng presyo ng enerhiya ang bawas sa taripa sa coal. Muling nag-alboroto ang Mount Ibu sa Indonesia kaninang umaga June 4. Aabot sa 5 kilometro ang taas ng abong ibinuga nito. Tumagal ang pag-aalboroto ng higit 2 minuto. Matatandaang huling pumutok ang bulkan nitong Mayo lang kung saan pinalikas ang mga apektadong residente. Ang full circle moment para kay Filipino basketball star Thirdy Ravena ang pagtatanghal sa kanya ng Japan B-League bilang Impressive Asia Player of the Year.
Si Ravenna ang unang Filipino import sa naturang Japan-based league na naglaro para sa San N Neo Phoenix mula 2020 hanggang ngayong taon. Bago matapos ang season, nakapagtala si Ravenna ng 12.6 points, 5 rebounds at 2.9 assists para may angat ang San N Neo Phoenix na makapasok sa quarterfinals ng liga. Sa kabila nito, pinili ni Ravenna na mapabilang sa free agency at magpahinga matapos bitiwan ng kupunan noon lamang nakaraang linggo. Sa aming pagbabalik, hindi na nga ba nakapaghintay Miss Charm Philippines 2023 back out sa Miss Charm competition. At bagong aabangan teleserye ng balik on-screen actress na si Jody Santa Maria. Alamin! Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Magbabalik TV screen ang award-winning actress na si Jody Santa Maria para sa kanyang nilulutong primetime teleserye. Ano kaya ang dapat abangan? At crowned Miss Charm Philippines 2023 Krishna Gravides umatras na bilang representative ng Pilipinas sa naturang pageant. Pero tatawid nga ba sa Miss World 2024? Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Wala sa atin ang hindi nagsusuot ng maskara. May nagkukubli ng lungkot at takot para magpamalas ng tapang. May pinagtatakpan ng kasamaan para makapanlamang. Lalantad na ang mga mukha sa likod ng maskara. Yan ang pasabog ng nagbabalik primetime bida ang award-winning Best Actress na si Jody Santa Maria. Pasabog ang konteksto ng maskara at tila mga nakakubling karakter sa inilabas na teaser ng Dreamscape Entertainment sa official IG account nito. Bida si Jody bilang si Lavender Fields, ang isa sa mga grandest series ng taon ng ABS-CBN. Kaabang-abang ang bagong upcoming serye ni Asian Academy Awards 2022 Best Actress na siguradong aabangan ng ating mga ka-A to Z. Ako, itatago ko saglit ang totoo kong pagkatao para bawiin ang pinakamahalaga sa buhay ko. Asian Academy Creative Awards Best Actress Jody Santa Maria is coming back on Primetime Bida. Ako, si Lavender Fields. Huling lumabas si Jody sa kanyang groundbreaking TV series na Unbreak My Heart. Ano pa kaya ang nakakubling mga revelasyon? Abangan! Samantala, ikinagulat naman ng pageant community ang pag-atras ni Miss Charm Philippines 2023 Krishna Gravides bilang kinatawan ng Pilipinas para sa Miss Charm International Competition ngayong 2024. Sa kanyang Instagram, humingi ng paumanhin si Krishna para sa kanyang pasya na hindi na niya itutuloy ang paglahok sa naturang pageant. Pinasalamatan niya ang Miss Universe Philippines Head of Empire Philippines na si Jonas Gafood na siya ring may hawak ng prangkisa ng Miss Charm. Nakuha ni Krishna ang titulong Miss Charm Philippines noong May 2023 matapos mapabilang sa top 3 sa Miss Universe Philippines at halos inabot na nga ng isang taon mula sa pagkakakuha ng titulo. Ilang ulit na hindi natuloy ang Miss Charm sa Vietnam ngayong taon na inabutan na nga ng bagong nanalo sa Miss Charm Philippines 2024 na si Cyril Payumo ng Pampanga. Lalahok naman si Krishna Gravides sa Miss World Philippines 2024 bilang kinatawan ng Baguio. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, ngayong panahon ng pagtatapos at moving up ceremony, for sure, nais natin masabitan ng medalya ang ating mga chikiting. Pero hindi nga lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pero ang isang batang ito po, no medal, no problem, dahil to the rescue ang kanyang mga tsukin. Polite magalang is given also to yung pausapan here. Pagkaliwatan niya.
Parang kulang pa yung medal. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa cultural theorist at aesthetic philosopher na si Paul Virilio. Ayon sa kanya, kung sino mang kumokontrol sa isang teritoryo, siya rin ang umaangkin nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!